sawang sakit na bumabagabag sa atin. Ang panlaban, lakas ng katawan. Pag mahina ang katawan, madaling magkasakit. Kailangan ng tamang pahinga, pagkain, ehersisyo, konsulta sa doktor. Inumin ng vitamins at maintenance medicines para kung tablan, kayang lagpasan. Kaya huwag magpanik, magpalakas. Lakas ng katawan ang panlaban. Paalala mula sa tamang alaga ng Brightmed. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat na nakatutok ngayon sa Tuesdays with RightMed. Ako nga pala si Kaiser Estrada, ang inyong host para sa episode na ito. Ang Tuesdays with RightMed ay isang programa na inilunsad ng RightMed upang magbigay kaalaman sa mga importanteng paksa ngayong panahon ng pandemya. Alam niyo bang maaari ka ring makakuha ng pangunahing lunas sa iyong sakit sa inyong lokal na health center? Ngayong umaga kasama natin si Dr. Pauline Lecaroz, MD, MBA, MHM, Medical Director of Caritas Manila Clinic at St. Pius Church para malaman ang iba't ibang serbisyong medikal na maaaring tugunan ng isang health center. Ayan, magandang umaga, Dr. Pauline, at welcome sa aming programa. Ayan, good morning. Sir Kaiser, saka sa mga nanonood. Ayan, meron po tayo currently, Pauline, meron tayong 903 live viewers as of this morning. So magandang umaga sa inyong lahat. Mula sa iba't, 1,202 live viewers for this morning. So magandang umaga sa inyong lahat na mula sa Manila, mula sa Cebu, mula sa Davao, mula sa General Santos, sa Sarangani Province, at sa ang lupalop-pan ng Pilipinas. At actually, meron din tayong mga viewers, Doc, na OFWs mula sa ibang bansa. So ayan, magandang umaga po sa inyong lahat at sana marami po tayo ulit na matutunan ngayong umaga. So Doc, ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay about sa mga community health centers natin. Diba? Okay. Alright, yes. So siguro magsimula tayo with the definition. Ano ba yung isang community health center, Dr. Pauline? Pag sinabi natin community health center, ang ibig sabihin nito ay ito'y nakapaloob sa ating komunidad. Ito ay malapit lang sa ating tinitirhan, pwedeng lakarin, pwedeng pedicab. So ito ay within reach or abot na abot ng tao kasi madali siyang puntahan. Okay. Yung mga community health centers po ba, Doc, are they private? Are they from the government? Saan po ba nanggagaling yung initiative for community health centers? Pwede siyang galing sa local government, meron ding mga non-government organizations, at meron din galing sa simbahan. So, marami kasing mga tao na gustong makatulong. So, ang Caritas Manila, halos lahat ng simbahan ng Maynila, meron silang clinic. So, may specific days yan. Meron pa akong isang NGO din, it's called Kabaka Clinic. We get sponsors para sa mga gamot. Ito po ay bukas mula Martes hanggang Sabado. Libre ang konsulta, libre ang gamot, libre po ang mga laboratorio, pati X-ray, ECG, ultrasound, 2D echo. At kung may pangangailangan ka pa na wala mula dun sa community health center, ikaw ay nire-refer sa labas. Kung maaari itong makuha ng wala ring bayad, ito po ay ginagawa ng paraan. Kasi po may mga fund. Ang Caritas Manila po kasi may referral laboratories. So pag may pangangailangan po, tinutugunan talaga. Okay, so yung mga community health centers po pala, yung mga serbisyo nila ay libre, no, para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng pangunahing lunas sa kung anong sakit na kanilang nararamdaman. Eto, Doc, may tanong din ako. Sa iba't ibang parte ba ng Pilipinas, papaano yung setup ng mga community health centers? Is it by radius po ba? Paano ba sila nagkalat? Or depende? Usually kasi sa availability rin ng ng structure. So pero usually naman halos lahat buong Pilipinas merong health centers from the local governments. Pero meron din yung mga NGOs like Kamayan, yung Kababaihan, yung Kabaka, yung Caritas. So maraming mga tumutulong pagdating sa kalusugan ng ating mga kapitbahay or mga mamamayan. Oo. I think this is the best time din, Doc, di ba, na
mapagbigyan kaalaman yung ating mga viewers this morning. Kasi I don't think may malawak na awareness tungkol sa mga community health centers na inisip nila ito ay para lang sa, alam mo yun, mga kababayan natin na hindi gaano na kinakapos. Yun yung tamang term na kinakapos. Is this true, Dr. Pauline? Para lang ba to sa kinakapos? Kailangan ba ng ID o hindi? Ay, hindi po. Ang ating mga community health centers ay nagsisilbi para sa kalahatan. So, kailangan lang pong lumapit at pumunta kung meron pong pangangailangan. So, lalo na ngayon, COVID season, alam naman po natin na medyo puno ang ating mga hospital. So, mas mainam at mas malapit po na pumunta tayo sa mga community health centers or yung mga klinika na nasa simbahan. Kasi po, mas konti ang tao. Pero kailangan din po may mga preparations when you go to the clinic. Kasi syempre po, may pila yan. Oo, may tao. Yes. So ayan, narinig po natin ngayong umaga, no? Wala pong diskriminasyon sa pagpunta ng mga community health centers. Kung ano mang estado natin sa buhay, kung may kaya tayo o medyo kinakapos tayo, wala pong discrimination yung community health centers. Kahit sino po yung pwedeng pumunta sa mga libreng serbisyo na ibinibigay ng mga community health centers natin. Ngayon, Doc, siguro I'll get a bit more personal, no, with you. Dahil si Dr. Pauline ay nagvo-volunteer actually, 'di ba? Sa ating mga community health centers. Ito po ay oras na inilalaan ni Dr. Pauline na wala pong bayad, no? Wala pong in exchange of any financial or money in exchange. Bakit po ba, Doc? Saan tayo nagsimula doon sa passion natin ng pagsisilbi? Siguro it started during my school days from elementary to high school kasi I was like nag-aral sa La Concordia College. It's one of the oldest female Catholic exclusive schools in Manila na kami ay pinalaki ng mga Daughters of Charity, mga madre po ito, na ang kanilang layunin sa buhay ay to serve the needy. So, ang pagseserbisyo po sa mga nangangailangan. So, parang na-inculcate na yun naitanim na sa amin. So, up to this moment, actually, may mga klase rin ako na nagvo-volunteer. Isang kalabit lang. Pag may pangangailangan, tumutulong po talaga sila. Wow. So, maraming salamat po talaga, Dr. Pauline. At alam po namin sa inyong lahat ng mga frontliners natin, lalo na ngayong panahon, mahalaga yung inilalaan at ibinibigay ninyong oras para sa ating mga kababayan. Ngayon naman dumako tayo sa ano ba yung mga serbisyong hatid ng mga community health centers natin? Ano ba yung pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan pag pumunta sila sa mga community health centers? Ang community health centers, sabi ko nga, libre ang konsulta. Ito ay konsulta mula sa pagbubuntis, yung kung sinasabi nga from womb to tomb. So mula sa sinapupunan hanggang sa huling hantungan, kung tawagin natin, no? So walang discrimination dito mula sa sanggol, sa buntis, sa seniors. Lahat po ito ay siniserbisyuhan or tinitignan sa clinic. Yung mga minor emergencies like yung makikita nyo sa slide ngayon na burn, yan po pwede po yan. Pero yung mga major emergencies po, sa hospital na po natin sana dalhin. Like yung mga dinudugong buntis. Kasi po, minimal din po ang ating services. Like yung burn, pwede immediate. Saka yung mga konsulta sa ubo, yung mga chronic, yung mga non-communicable diseases like hypertension, diabetes. Yan po, pwede po yan sa ating mga clinic sa komunidad. At again, ito po lahat na serbisyong hatid ng mga community health centers ay libre, no? I-reiterate ko lang po sa libre lahat ng mga manonood ngayon at makakapasok lang ng ating live session for today. Ang mga serbisyo ng community health centers ay libre at ang serbisyo ng community health centers ay voluntarily ginagawa ng ating mga doktor at iba pang healthcare providers at mga nurses. So ayan. Doc, ano naman ba yung mga limitations ng ating community health centers? Ano yung mga hindi na ipoprovide na serbisyo ng mga community health centers? Para naman, yung ating mga manonood ngayong umaga,
mabigyan sila ng awareness kung hanggang saan lang yung pwede nilang idulog sa mga community health centers natin. Okay. Kami po kasi sa simbahan at sa Kabaka, yearly meron kami mga minor surgical services. Ang nakalaan po dito ay yung mga tuli, mga alis bukol, pero ang bukol po ay mga maliliit lang, yung mga nakakapalang, nasa balat, katulad ng mga commissaries, yun ganun po. Pero yung mga malalaking operasyon or yung mga major operation po, once po na makita or ma-diagnose po kayo sa aming mga klinika, ito po ay nire-refer na sa mga hospital na malapit po sa inyo. Okay. So, parang primary health, nagbibigay kayo ng pangunahing lunas. Kumbaga, kung sakali kailangan na siya ng surgery, due for surgery, inire-refer nyo po sa mga tamang espesyalistang doktor. So, maganda rin po yun kasi, sige po, Doc. Meron din po kasi tayong mga volunteer na mga Siruano po. Sila po ay, if I can mention, si Dr. Chay Alves po, who is also a training officer sa isang gobyerno. Siya po ay tumutulong sa amin kapag meron pong ooperahan katulad po ng goiter or bukol sa leeg, mga may bato sa abdo. Ito po ay kanyang kinukuha sa amin at ino-opera po ng libre. So, we're lucky to have those type of surgeons po na nagbibigay ng serbisyon libre. Okay, so depende rin po talaga sa iba't ibang health centers. Ano ba yung, kunyari Doc, may set schedules po ba yung ating mga health centers na kung sakali, ito yung oras lang ng pagkonsulta, ito yung anong araw yung pagkonsulta ng mga different types of diseases or kinds of people? Yes, meron. Kadalasan ito ay nakapaskil sa labas ng simbahan or sa labas ng klinika sa simbahan. Kasi dahil nga po volunteers, usually po ang schedule ay nagbabago kada linggo. So kung ano yung availability po ng ating mga doktor na nagba-volunteer, yun po ang araw ng ating check-up or consultation. Ngunit doon po sa isa kong NGO na sa Kabaka, Sabado hanggang Martes hanggang Sabado po, libre po ang konsulta doon. Kasi po medyo mas marami po yung volunteers natin doon. So we can afford na magserbisyo ng 5 araw sa loob ng 1 linggo po. Ayan. So iba-iba po talaga yung... May Sabado din. Siguro, Doc, yung Sabado sa clinic na yun para sa mga taong nagtatrabaho or naghahanap buhay. Yes. Okay. Kasi from Mondays to Friday, syempre pumapasok sila ng opisina. Yes. Sabado lang yung only time nila para pumunta sa mga klinika at magpa-consult. Yes. Hindi sila mawala ng kita sa isang araw po na ilalapit nila sa health center. So yun po yung advantage nitong mga klinika na maliliit po na nagbibigay ng libreng serbisyo. Kahit po Sabado or Linggo sa simbahan, pwede ko kayong pumunta kasabay na ng pagsisimba ninyo. So, konsulta na po. So ayan, actually napakaganda pala ng ating programa sa mga community health centers na hindi lang siya masyadong nabibigyan ng highlight ngayon kasi hindi pa alam masyado ng iba pang tao. At saka Doc, doon sa schedules natin, siguro mas mainam na kung may malapit na community health center sa ating tahanan, mas maaring bisitahin natin sila para tingnan kung ano yung iba't ibang schedule ng consultations. Kasi with other community health centers, I think meron silang araw para sa mga buntis, meron silang araw para sa mga senior citizen. Diba? So mas mainam talaga na puntahan nila yung pinakamalapit na health center sa kanila para makuha yung mga schedules na ito. Ayan. Saka minsan po kasi may mga special projects like kung makikita nyo dyan sa inyong screen right now, yan po ay bone screening na binibigay ng mga kumpanya na libre para po sa mga pasyente. So, may mga bone screen, anemia screening, ito po ay libre pero by schedule po yan usually. So, pag naabutan nyo po, sayang din kasi ang laking menos po. Katulad ngayon, di ho ba, kahit ang mga mami natin, alam nyo naman, sa panahon ng crisis, si mami wais. So, po. Sa panahon ng krisis nga naman talaga dapat wais si Mrs. So ayan, based doon sa sinabi niyo rin Dr. Pauline, kamusta ba yung traffic sa
health centers natin? Nakikita niyo ba yung mga, kunyari, tipo or klase ng tao na pumupunta doon? Ano yung na-observe niyo ba? Lahat ba tong mga taong to, yun lang yung mga medyo kinakapos o hindi rin? Ngayong panahon na to, mas madami na ba yung mga kahit may kaya, nag-health centers talaga? Ay, opo. Kasi parang nagkaroon ng paradigm shift ngayon eh. Ngayong COVID season, even yung mga naka-private school nung araw ay naka-public school. So, ganun din po parang sa serbisyong medical, yung mga dati pong pumupunta sa pribadong mga hospital or clinic, ngayon po ay nag-shift dito po sa ating mga libre na mga klinika sa ating komunidad. So, ang laki rin po kasing menos na maaaring magamit nila sa iba pang pangangailangan nila. So, minsan, magugulat ka eh. Kasi araw ng klinika, may makikita ka, Montero, mga MUX na kotse. So, pag nalaman nila po na ang serbisyo at ang mga volunteers po natin ay may mga specialista rin, sila po ay naiengganyo na bumalik-balik. Yun po. Actually, kasi nga naman, lalo na ngayon na panahon ng pandemya, dapat talaga wais tayong lahat. 'Di ba? Kahit na sabihin natin na for consultation lang to, syempre may pera pa rin kung doon sila sa pampribadong ospital magpapakonsulta. May tatabi na nila ngayon para sa mas iba pang importanteng panggastos, yung pera na dapat inilaan nila para sa mga consultations at iba pang serbisyo. So ayan. Eto pala, Dok, dahil ngayon nga na panahon ng pandemya, ano ba dapat, kung sakali ako, binabala kong pumunta sa isang community health center, ano ba dapat yung pine-prepare ko bago ako pumunta? Kailangan ko bang magpa-schedule? Kailangan ko bang tumawag? At ano yung mga bagay na dapat kong dalhin at meron sa akin bago ako pumunta ng health center? Sa ngayon po kasi, ang pangangailangan ng tao, hindi natin ma-schedule. So kami ay first come, first serve. So ang mangyayari po niyan, sana po, katulad ng inyong pag-iingat, kahit saan pupunta, pareho rin po pag kayo ay dadalaw or magpapakonsulta sa clinic. Magmamask po, sana po walang valve, may face shield din po, may sariling baong alcohol para kung may mga hahawakan po kayo. At sana po may sariling dalang ballpen para po doon sa pagkukuha ng mga detalye yung personal. Sana rin po, bago kayo pumunta, isulat or isipin na lahat ng inyong itatanong or ikukonsulta para hindi po kayo pabalik-balik. Sa isang pagbisita po, lahat ng inyong mga iniisip or nararamdaman, maikonsulta nyo na po. Ayan. So, Doc, isang question ko pala mula dun sa sinabi nyo. Bakit po ba hindi masyadong advisable yung face mask na may valve? Kasi, ang sabi sa mga babasahin galing sa World Health, galing sa DOH, yung pong ating in-exhale or binugang hininga ay lumalabas sa valve. So, ito po ay preventive para sa may suot. Pero doon po sa mga taong nakapaligid sa inyo ay hindi po. Okay. So, pine-prevent po natin yan. So, based din po talaga siya sa studies. Okay, i-reiterate ko lang po yung sinabi ni Doktora nang maintindihan natin ng tama. At kung tama rin yung pagkakaintindi ko, yung face mask po na may valve, para sa taong gumagamit, safe ito dahil nape-prevent niya yung air na papasok sa kanya or magpe-penetrate sa mask niya. Pero yung hininga niya or yung lalabas sa kanya, hindi siya safe para sa ibang tao. Kasi doon sa valve lumalabas. Lalo na kung may ubot sipon. Yes po. Wow. Okay. So actually, may natutunan din ako ngayong umaga na hindi pala ganun ka-advisable yung mga face mask natin na may valve. Kahit na siguro tingin ko ginagamit yun na ibang tao dahil nga mas madaling huminga gamit yung may mga valve. Pero hindi pala yun ganun ka-advisable dahil maaaring delikado ito para sa ibang tao. Okay. Ayan. So, magandang tip din yung sinabi ni Dr. Apulin na maglista na tayo ng mga katanungan natin para wala tayong makalimutan kung may consultation tayo sa mga doktor. Dahil nga, isa itong community health center, marami pa rin ibang tao na dapat tugunan ng tulong at limited yung time natin. So mas mainam na prepare tayo ng ating mga questions para hindi tayo pabalik-balik at para mas maraming tao yung mapagsilbihan ng ating mga community health centers. Ayan. So Doc,
Ngayong mga panahon ba, papaano for example sa health center? Kasi tingin ko may takot pa rin sa ibang tao na pumunta ng mga health centers dahil iniisip nila dahil community health center to, madaming tao, marami silang makaka-interact at magkakaroon ng contact. Paano ba na make sure ng mga health centers ngayon na safe pa rin yung mga taong bumibisita at nagpapakonsulta sa community health center? Sa aming klinika po kasi, pagpunta nyo sa registration, kukunin po ang inyong temperatura, mag-i-interview po, kukunin yung sa pulse oximeter, ito po yung nag-gauge ng ating hangin sa katawan or sa dugo. Tapos po, pauupuin po kayo sa silya na may markings. So, meron po tayo mga floor markings kung saan lang po pwedeng tumayo, umupo, para po sa distansya ng tao. So, may mga guide po tayo for physical distancing dito. Ano po? Ang pagtawag din po ng pasyente ay paisa-isa lamang po. May mga silya rin pong nakalaan para kung hindi pa ho nyo turn or hindi pa ho kayo yung tinawag, kayo po ay nakaupo naman po at hindi nangangalay na nakatayo. So, pati mga signages po, ito po ay nakakatulong kasi na pang-guide sa tao na doon lang po tayo sa may mga marka sa sahig pumuesto para po masigurado na meron po tayong distansya sa kapwa po natin pasyente. Ayan. So para sa ating mga manonood ngayong umaga, nagbibigay ng effort yung mga community health centers natin para ma-ensure pa rin yung safety ng everyone. So wag po tayong matakot na pumunta sa ating mga health centers. Mas maganda actually na pumunta tayo sa mga health centers para magkaroon tayo ng mga sagot sa ating mga katanungan kaysa sa mag-self-medicate tayo. Kasi ngayong panahon na to, Doc, ito yung isang malaking problema actually ng mga tao. Opo. Ang kinoconsult ng mga tao is si Dr. Google. Ayan, naghahanap sa internet ng mga lunas, nagse-self-medicate na hindi naman talaga minsan prescribed talaga ng mga doktor. So, ano po yung advice natin para sa mga taong mahilig mag-self-medicate, lalo na sa panahon ngayon? Ang advice ko po kasi po, ang sintomas po ng tao ay iba-iba. Mainam na rin po na sa eksperto po magkonsulta or kung ayaw naman po talagang lumabas ng bahay, meron po tayo mga online na mga doctors na pwede nyo pong konsultahin. Katulad po, may mga app kasi, meron tinatawag na PPD. Once na mag-log on ka doon or My Doctor, Find a Doctor. Marami po kasing app na pwede kayo magkonsulta online kung ayaw talaga lumabas. Ito po ay mas sigurado at mas safe para po sa inyo. Mm-hmm. So ito, Doc, gusto ko rin bigyan ng highlight. Pagdating sa mga gamot ba, kunyari, di ba, pagkatapos nagpakonsulta ng mga kababayan natin sa mga community health centers, libre ba yung gamot na ibinibigay din ng community health center? Opo, sa amin po sa Caritas, ito po ay libre. Sa Kabaka Foundation po, ito rin po ay libre. Ito po ay pwede natin masabing generic drugs or minsan po ay branded generics ang tawagin. Ito po ay maikukumpara sa mga innovator brands po. So, hindi naman po yan papayagan ng ating FDA or yung ating pong sangay ng gobyerno na nagre-regulate po ng mga gamot kung hindi po ito epektibo at safe na gamitin po ninyo. Ito, Doc, siguro ito para lang mabigyan natin ng stress. Dahil minsan, dahil alam nilang libre, dahil alam nilang ibinibigay lang to ng mga community health centers. Una, sa quality ba of care and service ng community health center, compromised po ba to or mas mababa ba yung quality nito kaysa sa normal private hospital or hindi? Hindi naman siguro. Kasi as I said nga po before, tayo po ay may mga nagvo-volunteer ng mga specialista. Actually nga po, may cardiologist po tayo, may mga Siruano, may OFTA sa mata. So, ito po ay maituturing nyo na maliit na klinika na parang naka-steroids parang on booster. Kasi yes. sa amin po sa Kabaka, may laboratorio na lisensyado ng DOH. So, ito po ay parang at par or maikukumpara nyo rin sa mga pribadong klinika sa labas. May so, bigyan natin. Lisensyado. Ang botika, lisensyado rin po.
Ayan, bigyan natin ng linaw. Hindi dahil libre yung binibigay na serbisyo ng community health centers natin, yung quality of service is compromised. So ibig sabihin, at par or even actually also the same quality doon sa ibinibigay na serbisyo ng mga private hospitals as well, yung serbisyo na ibinibigay ng ating mga community health centers. Eto Doc, ang pangalawang tanong. Dahil nga po sinabi ninyo na yung mga gamot na ibinibigay ng community health centers ay libre. Depende rin po siguro sa supply ng gamot. Pero yung mga gamot ba na to na binibigay ay less effective than yung mga binibili nila directly from the pharmacies. True or false? Ang feedback naman, gumagaling po ang pasyente. Saka sabi ko nga po, ito po ay lahat ay dumaan sa mga sangay ng gobyerno na nagre-regulate po ng gamot. Kasi bawal naman bilhin, di ho ba, kung ito ay hindi tama or hindi safe para po sa paggamit ng tao. So, ito po ay masasabi natin na epektibo na gamot. Yes. Tama. So, Doc, kunyari, senior citizen po ako, Doc. Tapos, di ba usually yung ating mga mahal na senior citizens, meron silang mga maintenance medicines. Di ba po? Yes. Every month, papaano po ba yung distribution natin ng mga gamot sa ating mga senior citizens? Sa amin sa Caritas Manila, they give the full dose for the whole month. Pero dun sa isa kong NGO, which is Kabaka, we only gave for 15 days. Ang kalahating buwan lamang po. Ang kalahating buwan po ay bibili na po ng pasyente. Ito po ay ginagawa para lahat po ay mapagbigyan. Kasi magugulat ka Ang senior natin, kadalasan niya sa umaga, bumibilang yan ng 50. So, ganun sila kadami talaga. So, kung yan po ay pupunan ng buo, talaga mahirap po. So, kaya yung kalahati ng reseta or yung mga ibang gamot po na wala, pero kailangan nila, ito po ay nire-reseta para bilhin po nila sa botika. Ayan. So ito, Doc, yung mga nire-reseta ng ating mga doktor sa mga community health centers, ito po ba ay mga branded na gamot o ito po ba ay generics na gamot? Ano po ba usually yung nire-recommend ng mga doktor? Usually kasi by law, obligado po tayo magsulat ng generic talaga. So, generic name po yan. Tapos po, sa ilalim po ang brand. Or kung may special request po sila, kasi alam niyo naman po ang ating mga senior, ang mga pasyente, basta may sinulat ka, ang tanong nila Doc, may RightMed ba niyan? so it's like usual na kapag nagsulat ka ng gamot, hinihiling po ng mga pasyente na ilagay ang generic para sila po ay mapagbigyan din ng choice ng bumili kung ano po yung brand na gusto nila po. Ayan. So ayan, Doktora Pauline, maraming salamat siguro sa inyong mga na-i-share ngayong umaga. Ngayon naman, dadako tayo sa question and answer portion kasi marami na akong nakikitang mga very good questions. Diba? Kasi I think for this particular session, maganda na sagutin natin yung mga tanong mismo ng ating mga viewers kasi very practical din yung mga tanong nila. Kaya napakaganda rin ng episode na to para mapagbigyan ng awareness yung ating mga community health centers. Pero before tayo dumako sa question and answer natin dyan, i-greet lamang natin si Mr. Manfred Balboa ng isang happy birthday. So happy birthday po sa inyo. Isa po siyang RightMed user. So special po yung mention natin sa isang RightMed user natin na si Manfred Balboa. Maligayang kaarawan po sa inyo at naway healthy kayo ngayong araw at in the days to come and even years to come as well. So ayan, dadako na tayo sa question and answer portion ng ating live show for today. Ito may tanong tayo mula kay Artie Cueno. Tinatanggap po ba ang PhilHealth o iba pang health card sa mga health center? Actually po, hindi nyo kailangan kasi po libre na ang serbisyo. So hindi naman po yan hinahanap. Ayan. So, para malinaw lang, wala pong kailangan dalhin na PhilHealth card or any health card sa community health centers. Dahil nga po, libre yung mga serbisyo na ibinibigay natin for community health centers. Eto, Doc, isang tanong naman mula kay Gadiel San Pedro.
may inpatient po ba sa health center? Kadalasan po ito po ay on a outpatient basis po. Kasi ang mga volunteers po natin ay 8 to 5 lamang at uuwi. Kaya po walang admission. Wala pong magbabantay sa inyo. Ayan. So ito nga po ay ang serbisyong hatid ng mga community health centers natin ay pangunahing lunas. Para to make it clearer, hindi po usually nag-accept ng inpatient yung mga community health centers. Dahil nga po, kadalasan yung mga doktor at nurse na nandun sa community health centers ay volunteers na inilalaan nila yung oras nila ng libre para makatulong sa ating mga kababayan. Ayan. Pero Ito, kung Doc, kailangan pong i-admit, i-refer po natin sa hospital. Yes. So, yun nga. Basically, babalik pa rin tayo dun sa nasabi natin kanina, pangunahing lunas yung ibinibigay ng mga community health centers. Kung kailangan natin ng further care at maging inpatient, inire-refer nila Dr. Pauline sa tamang espesyalista or tamang ospital na pagpupuntahan ng mga inpatients natin. Ayan. Ito may katanungan naman tayo mula kay JB Belisario. Maaari po bang magpa-check up ng mata sa mga health centers? Tanong lang po. Opo. Sa amin po, meron po kaming ophthalmologist tuwing Biyernes. So, ito po ay, siya po ay, kung kayo ay may katarata, siya rin po ay maaaring mag-opera. So, may pagre-referan din po siya ng hospital na pwede pong ma-opera kung may diferensya ang mata. Yan po. Okay. So, Doc, depende to. Tama ba? Depende sa kung saang community health center. Diba? Kasi hindi po halos lahat meron tayong volunteers or supply ng mga ophthalmologists sa iba't ibang health centers, sa iba't ibang dako ng Pilipinas. So, ang mainam na gawin natin. Also. Yes, ang mainam na gawin natin, kunyari gusto natin magpa-check up sa mata. At ito siguro, Doc, yung pinaka-ideal. Pumunta muna sila sa community health center para yung physician or doktor na nasa community health center, sila yung magre-refer sa tamang ophthalmologist. Yes. Okay. So that's the best option. So depende po sa community health center kung meron silang volunteers na ophthalmologist. Yes. So mas mainam again na bumisita tayo sa ating pinakamalapit na community health center para i-check kung sino yung available na doktor sa community health center na iyon. Ayan. Ito naman, question mula kay Christine Andres. Magandang umaga po. Pwede po bang magpa-check up yung mga hindi residente ng nasasakupang lugar ng health center? Actually, napakagandang tanong nito, Doc. Kasi for me, question ko din. Kunyari, gusto kong magpa-check up sa St. Pius. Hindi naman po ako taga Manila area. Pwede po ba yun? Usually po pinagbibigyan sa unang check-up. Kasi halimbawa po, doon kayo inabot ng pangangailangan. So, ine-entertain pa rin po. Pero pagsasabihan po na maaari nyo rin pong i-explore yung inyong lugar. Kasi malamang po, meron din po rin na malapit din sa inyo. Kasi katulad nga po ng Caritas, halos lahat po ng simbahan meron po. Okay. So, Doc, hinihingi ba yung ID for proof of residence sa area na yon pag bumibisita? Or hindi naman? Para ma-make sure na usually, ang ID hinihingi po para sa pagkakilanlan lamang. Para po masigurado na kayo yung sinasabi niyong kayo po. Kasi minsan, di ba, yung iba kasi bibigay ng ibang pangalan, lalo na kung ang mga sakit ay STDs, yung mga ganun nahihiya. So, nagbibigay sila ng ibang pangalan. So, ang ID po paninigurado lang po ng pagkakakilanlan ninyo. Kayo nga po yung sinasabi niyong pasyente po. So, mas mainam talaga na pumunta sa pinakamalapit na community health center. Bilang naturingan siyang community health center, dapat po yung pinakamalapit sa area nyo or ng community nyo yung dapat natin. Yes po. Okay. Eto, Doc, may tanong tayo mula kay Des Rafal. Hi, Doc. Pwede po ba akong makakuha ng Certificate of Health or medical clearance sa health centers? May bayad po ba? Sa amin po, nagbibigay po kami kung after po ng eksaminasyon ay kayo ay talagang fit to work or cleared for medical purposes na kailangan nyo. Ito po ay may eksaminasyon muna bago po kayo ma-clear. So, libre po ito. Okay. Kahit po, Doc, kung for example,
nagpa-check up ako, mag-send ako ng medical certificate usually po, di ba? Sa mga kababayan nating nagtatrabaho, Kumpanya. nire-require sa kumpanya yung medical certificate kung sakaling kinailangan mong mag-absent. Tapos may sakit po talaga kayo. As proof, kukuha ko ng medical certificate. Pwede po ba akong pumunta sa mga community health centers natin? Yes po, nagbibigay naman po basta po na-examine kayo. Pero karamihan po kasi sa ating mga pasyente pupunta po kapag kailangan na ang MedCert at magaling na. So at those instances po, hindi ho kayo mapagbibigyan kasi po wala na hong ilalagay sa certificate niya na may sakit kayo. Gawa ng kayo po ay papasok na. Yes po. Okay. So magandang na yun, hindi na magandang advice din yon na dapat kukuha tayo ng medical certificate kung meron din talaga tayong nararamdaman. Kasi kung by the time na pumunta tayo sa meron tayong nararamdaman. Kasi by the time na pumunta tayo sa community health center na tayo ay magaling na, hindi naman po pwedeng sabihin ni doktor na okay, nagkasakit siya kasi nga wala na po siyang sakit. Okay. Or ibabalik mo ng 5 days na hindi pumasok. Kasi ganun kawawa naman po ang ating mga doktor na may lisensya na gagamitin po. Kasi ngayon po may mga kumpanya na nag-i-inspection or tumatawag po. Just to clarify kung totoo pong nakita kayo. Baka mamaya may Facebook page na naka-post galing bakasyon. Tapos nag-MedCert. So iniiwasan po natin yung ganon. Tama. Kasi mapapahamak din yung ating mga doktor na nagvo-volunteer ng kanilang oras. Sila pa yung napahamak dahil sa maling diagnosis. Dahil nga pinilit ng mga patients na may sakit talaga sila. Okay. Ito, Doc, may tanong tayo mula kay Alexandra Corinne Ramos. May health centers po ba na nag-o-offer ng telemedicine? Mahirap kasi hindi siya ma-assess maigi. Meron naman din po, actually online consult, hindi sa health center but rather sa individual na doktor po. Maraming nagte-telemedicine po. Mga hospital din po, maraming naka-telemedicine. PGH for one has telemedicine po. You just go to the website po nila. Meron po doon. Ayan. Eto, Doc, meron akong babasahin din. Hindi siya katanungan pero isa siyang pasasalamat mula kay Ditas Emperador Tolentino. So sabi niya, very much thankful sa mga doktor na nagbibigay ng libreng serbisyo sa mga mamamayan, lalo na sa mga taong walang kakayanang magpunta sa doktor dahil problema po yung financial. So ayan, maraming salamat. Actually, from us as well, no, maraming salamat po sa serbisyo na ibinibigay ninyo, Doc, kasi yung libreng consultation, kahit libreng consultation na to, malaki na yung naitutulong para sa ating mga kababayan. Di ba? Kaysa sa mag-self-medicate po sila, mali pa yung diagnosis nila sa sarili nila. Mas mainam nang pumunta sa eksperto na mas nakakaalam ng dapat nilang gawin. Ayan, ito, Doc, siguro may katanungan tayo mula kay Carl Daniel Villegas. I think na-answer na natin to, pero I think it's also good na i-reiterate natin o sabihin natin ulit kasi baka meron tayong mga manonood na kakapasok lang ng ating session for this morning. Ano po ba ang kailangan kong dalhin pag bibisita ako sa mga health centers? Siguraduhin lang po na tayo ay merong personal protective equipments like yung facial mask. Kung surgical po, mas maganda. Yung cloth po kasi pang community lang. Pero kung alam niyang pupunta kayo sa lugar na maraming may sakit, mas mainam po yung surgical. Face shield po, sariling alcohol, at ballpen para hindi niyo po tatanganan yung hinawakan ng iba. Yun po. Sa listahan po ng inyong mga tanong. Yun po. Yun yung pinaka-importante. Listahan ng inyong mga tanong para wala po tayong makalimutan. Eto, Doc, I think also nasagot na natin to, pero it's also good to repeat, no? Hello po, Doc. I think also this could be our last question for today to conclude our live session for this morning. This is from Denise Mitchell Legaspi. Hello po, Doc. Marami po bang nakaka-receive or nakaka-access sa services ng telehealth centers? May bayad po ba ang mga ganitong services? Usually po sa NGO, saka local government po libre. Ang PGH din po libre ang telemedicine. So,
kailangan lang po medyo mga tech savvy or kung medyo may edad na po like senior citizens, pwede ang mga apo, ang mga anak po ang tumulong sa kanila para po ma-access itong mga libre nating mga online consults po. Ayan. So, maraming salamat, Dr. Pauline, no, sa inyong oras ngayong umaga. Maraming salamat sa lahat ng ating manonood na patuloy ang pagsuporta sa ating programang Tuesdays with RightMed. Dahil kung wala pa yung suporta at panonood ninyo lagi sa aming programa, ay hindi rin magiging successful ito. Ngayon po, nagkaroon na tayo ng 21 episodes since we first began last June. So malayo na rin po yung narating ng ating programang Tuesdays with RightMed na patuloy nagbibigay ng impormasyon na relevant para sa ating mga mamamayan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. So ayan. Dr. Pauline, meron po ba kayong huling mensahe para sa ating mga manonood ngayong umaga? Siguraduhin po na kapag tayo po ay may sakit, tayo po ay humanap ng pwede pong pagkonsultahan kesa po tayo ay nagse-self-medicate kasi baka po makasama or pag later on po pagkonsulta nyo, mahirapan na po yung doktor sa inyo. So, wag pong gayahin yung reseta ng kapitbahay ninyo. Marami naman po tayong options na libre po. Ayan. So, maraming salamat po ulit, Dr. Pauline, sa pagsama sa amin ngayong umaga. At mas lalong maraming salamat sa inyong pagbibigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan na napaka-importante ngayong panahon na ito. At sa lahat ng ating mga frontliner dyan, hindi po namin matutumbasan ang ibinibigay ninyong effort sa aming pasasalamat lamang. So maraming salamat po sa inyong serbisyo. Ayan, abangan ulit next week sa isa pang episode ng Tuesdays with RightMed. Magandang umaga sa inyong lahat.